Tayo po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Rin. Puri po ang ating mga Pinoy. Tayo po minamahal manalangin sa ating pinamamahal Pinoy. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal pinakamamahal Pinoy sa hating gabi ito. Maluwag po. Salamat po muli kami mga Pinoy sa dakilang kahabagan mo sa aming buhay. Salamat muli mga Pinoy. Kami po, dinako mo sa lugar nito pang patuloy. Isagaw mga Pinoy ang balang mong kalooban, pagsambahin ka sa Espiritu katotohanan mga Pinoy. At bago po mga Pinoy sa pagpatuloy, kami po may nakahabagan ng pagkukulang pagkamali balingkod patawarin mga Pinoy. Patuloy namin dalangin kami gawin yung karapat-dapat sa pagkakataon ito. Ama, patuloy ang pinapasalamatan mga Pinoy. Ang patuloy mga pagkilusan karagitan ng Pinoy sa bawat bahagi ng panambahan lubos sa pinapart ng isan. Nasa huling yugo ito na po amin ang pag-aaral o Diyos sa umaga ito mga Pinoy. Ang balal mong salita ang balingkod sa gana ka wala akong magagawa. Ikaw po mga Pinoy ang aming tagumpay. Sila lang kayo nagkukuha mga Pinoy ikaw lang po mga pinagbibigay sa amin po ng kaunawaan, kaalaman, nagumbala siya mga kahit patuloy ng pagpalain lahat ng mga minang kapatiran, patuloy mo kami bigyan ng gising na diwa mga Pinoon, hanggang sa matapos pang panambahan mga Pinoon, bigyan mo kaming mga Pinoon, maningas na pakinig, mga Pinoon o pamunawaan namin, o Diyos ang hiwaga po ng balal mong sirat. Sa unat talim ba na pastor, yung balal propeta, ano po yung kinang katubunan na yung panalangin. In Jesus' name, sinasaway po namin lahat ng oral distractions sa pakinig. Cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Pinoy, mga minamahal. Tayo po ay nasa bahagi na po at sa huling yugto ng banal na panambahan po sa hating gabing ito. Minamahal, wala pa palang hating gabi. Praise the Lord. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo po lamang. At loob din paggalang po at respeto po sa ating pinamahal ginagalang pastor at muli mga minamahal sa gabing ito. Minamahal, pag-alas sa Dr. Aaron Bilmamadir, pagbati minamahal sa lahat po nating minamahal na mga kapatid narito sa mga mangaral, sa pangasiwa po nating beloved Order Preacher minamahal. Sa lahat po minamahal na mga kapatid, purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon na mga narito. Kung mayroon pang new Congress po mga kapatid, welcome po sa tunay na gawain po nating pinakamamahal na Pinoon. Pagpauman nyo lang po minamahal sapagkat po halos minamahal at po kami na nakalakbay puntang Birak at papunta po ng Karamuan. Medyo tinamaan po kami minamahal ng kaunting lagnat. Subalit minamahal sa pinakamagandang balita, minamahal tayo po. Hindi po tayo umaas sa anumang gamot. Dahil ang ating pinakamamahal na Pinoy, siya po ang ating pong manggagamot ng ating buhay. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Kristo at minamahal, makikilala po mabuti. Ating po pag-aralan ng mga otid, yan po ay patungkol po sa layunin ng Diyos, minamahal kung bakit mayroong mga mangaral. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Kristo. Yan po, minamahal. Kasi po, alam niyo po, minamahal sa history po ng paging Kristiyano, minamahal, mga kapatid, mayroon po talagang mangaral. Siyempre po, may dahilan kung bakit po naghalal ang mahal po yung mga mangaral. Pag sinabing mangaral, minamahal, kasama na po dyan ng propeta, pastor, minamahal, mga ebanghelista, minamahal, at maging mga guro, mga minamahal, preachers, mga kapatid, yan po, minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Bakit po? Ano po ba ang layunin naman ng ating mga Pinoon kung bakit po mayroon po mga tinatawag na mangaral? Purihin po ang ating mga Kristo. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Yeah, so ingatan po natin minamahal matulog sapagkat alam niyo po, minamahal ang sabi nga po ng ating minamahal ginagalang pastor, equivalent to 3 days fasting minamahal. Pagka minamahal ang isang manampalataya minamahal sa ganitong pagtitipon, hindi po tayo nakapagtulog. Naroon yung ating pong minamahal, pakikinig, at minamahal, talagang naroon po yung ating pong buong puso minamahal pag sa gawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Kristo. Minamahal, sa pagkakataong ito, pagbukas na po tayo ng ating mga talata ng Biblia, dito po mga kapatid sa Epeso, minamahal, Ephesians chapter 4, verse 11 up to 12. Ito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Sabi po dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa 12, sa kasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Everybody say amen. Yan po mga kapatid. Yan. So, ang mga mangaral, mga kapatid, ito po ay katulad po minamahal sa ating mga pastor. Siya po ay propeta, isang pastor minamahal, evangelista. Nakuha niya na lahat minamahal ang katagang yan, mga kapatid.
Yan po, kumbaga kami mga katuwang minamahal sa pagpapatuloy. Siya po minamahal yung naggayag. Nung araw minamahal, kung mapansin niyo po, kung kayo po ay siguro karamihan naman sa ating minamahal sa pagsimula po ng malakas. So, siyempre po, tayo po mga huli na po. Kumbaga, yung mga pangyayari noon, balita na lang yung ating pong nalalaman minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamarapin yung mga dating mga himala nangyari nung araw. At ito po minamahal yung ginamit ng ating pinakamamahal po sa Kristo para ang iglesyang ito minamahal makapagpatuloy. Kaya po, itong iglesyang ito minamahal, ginamit po ang ating malapastor. Yan, ang unang pinakita ng ating pinakamamahal po dito, ng ating pinakamamahal po yung mga himala. Yan. Kasi po ang tao, minamahal, alam niyo po, minamahal, pagka walang tinatawag na himala, mga kapatid, mahirap po yan mapakinig ng salita ng mahal na Pinoon. Everybody say amen. Kapag ka may krusada minamahal, may mga leaflets po tayong pinamimigay, mga pulyeto, mga kapatid. Pag yan nabasa minamahal, yung patungkol sa himala, diyan lang po minamahal nagkakaroon ng, ang isang tao minamahal, ng pagnanasa minamahal na makadalo. Pero sa totoo minamahal, karamihan po, mga kapatid, kapag lalo na pag walang sakit, mahirap minamahal. Kaya dito po mga kapatid, sa ating pong paglilingkod, bibihira po rin. Siguro, sabihin natin mga 10% lang po ang nasib, mga minamahal na sa pamagitan lang na walang sakit. Kaya marami dito minamahal na nasib galing po sa sakit mga kapatid. Nakinig ng salita ng ating Pinoon dahil doon sa sakit. Ayan po minamahal. Kaya mahirap ang tao minamahal ko ngayon, napakahirap mong yayain sa paglilingkod, lalo pakikinig ng salita ng Pinoon kung hindi sa pamagitan ng sakit. Ay nung pinagaling, minamahal, ito na ginawang kaparaanan para po maunawaan po natin ang salita ng Pinoon. Everybody say amen. Yan. Ngayon po, ito pong mga mangaral mga kapatid, ito po yung karugtong ng ating malapastor minamahal sa pagpapatuloy. Kasi sabi nga minamahal, ang isang mangaral po, mga kapatid, halimbawa katulad sa mga founder ng isang iglesia, hindi naman talaga yung minamahal mamamalagi. Kailangan talaga mga kapatid, may mga kahalili po yan na magpapatuloy doon sa kanyang sinimulan. Para yung minamahal yung kanyang minamahal pinagpagalan, ito po minamahal ay may pagpatuloy. Everybody say amen. So ito na po tayo mga kapatid. Ngayon po, sabi ng Biblia, ito po ng mga ngaral minamahal ginagamit para po sa ano? Anong kadahilanan? Para po maging sakdal ang mga anak ng Diyos. Amen. Ito na po yung para maging sakdal po mga Kristiyano minamahal, ito ang ginagamit po ang salita ng ating mahal na Pinoon. Kaya dati natin minamahal, mga kapatid, kapag matutulog, halimbawa, lalo sa aming mga brothers, mga kapatid, nung araw na hindi pa po kami saved, minamahal, ang kaugalian namin pag natutulog, talagang, sabi nga minamahal, parang binalata na balinghoy. Kasi po yung mga minamahal, yung ating pong, ang unang-unang isipin mo, lalo sa gabi, mga kapatid, yung init, mga minamahal, relax ka minamahal kapag ka talaga minamahal, nakahubad ka ng damit. Ganun po yung buhay po ng mga lalaki ng araw, mga kapatid. Ngayon po, matutulog, lakas short, ganun lang po minamahal. Kaya po, minamahal, nung tayo po maturuan po ng salita ng ating mahal na Pinoon, mga kapatid, natuto po tayo magdamit na may kabanalan. Amen. Sa ikasasakdal. Kaya nga po yung aral minamahal, mga kapatid, dapat po ito hindi kinatitisuran. Bagkus ito po minamahal, pinananabi ka ng Kristiyano. Everybody say praise the Lord. Para maging sakdal. Kasi hanggat hindi ka naging sakdal, minamahal, hindi mo man talaga masigurado ang langit. Everybody say amen. O ganun minamahal. Kaya po, dito po, sa pangalawang talata, minamahal, 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17, sinasabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikakaturo na nasa katwiran. Sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Amen. Everybody say amen. O, nakita niyo po, minamahal, ang kahalagahan po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ito po yung ang magiging papel ng mga ngaral minamahal, yung mga ngaral minamahal, yung magsansala, magsaway, sa ikatututo ng mga nasa katwiran upang ang tao ng Diyos maturuan lubos sa lahat ng magawang mabuti. Okay nga po minamahal yung mga Kristiyano po,
Narinig natin dito pangaral, yung pagdalo. Kaya tayo narito. Amen. Narinig natin dito, minamahal ang banalan. Kaya kapag kayong mga masunuring Kristiyano minamahal, masa pampublikong lugar, masa pribadong buhay, naroon yung kabanalan. Everybody say amen. Dahil narinig natin, minamahal na para maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Yan ang kahalagahan, minamahal ng turo. Kaya po minamahal, ang iba naman mga kapatid, minsan, mga kapatid, hindi maunawa ng iba. Kaya naalala ko ang minamahal, mayroon pong isang outreach mga kapatid. Pero hindi po ako nung araw minamahal ay baguhan pa. Ang topic nung isa pong mangaral, tungkol po sa kabanalan. Ay ito pa lang ating kapatid. Minamahal, pag nandun sa bahay, nagtatrabaho, nakashort lang, kubad ng damit, kumbaga, tinamaan. Na kung tutusin, kung unawain mo minamahal ang pangangaral minamahal, dapat pagka tinamaan ka, dapat lalo kang matuwa. Magpasalamat. Then naalaman mo minamahal na mali ka. Pero instead minamahal na matuwa, nagalit, hinamon yung mangaral. Yun po minamahal yung mali sa buhay po ng isang tao, mga kapatid. Na dapat matuwa ka dahil napaalalahanan ka, o nagalit pa. Kaya nga po minamahal, sabi ng Biblia, minamahal, ang salita ng Diyos, ginagamit ito sa pagsaway, pagsansala, upang ang tao na Diyos ay maturuan, maging sakdal sa lahat ng mga gawang mabuti. Everybody say amen. Yun minamahal ang pakay. Minamahal kung bakit po mayroong mga mangaral. Ito yung talagang dahilan. Kaya nga po, mga minamahal, kaya sabi nga po rito, maging sakdal yung tao. Yun po minamahal. Kaya po ang mangaral minamahal, napakahalagang papel nito. Kaya nga po mga kapatid, pero alam niyo po, minamahal, balikan ko muna yung yung pakabagyo minamahal na punta po ako rito. Kasi po, alam niyo po, ito po minamahal ikukurik ko po kasi alam niyo po, minamahal napakahalaga po ito. Akin pong dalawang bagay na ikukurik ko po sapagkat minamahal, alam niyo po, ang aral minamahal, napakamasilan po yan. Minamahal, alam niyo po, napakahalaga po na yung katulad nyo, ang gusto ko lang po minamahal iparating yung pakabagyo po minamahal kami po yung dumalo po rito. Araw po ng linggo, Sabado po yung bagyo noon. Yung nabanggit po, hindi ako mabanggit ng pangalan minamahal. Basta po ang topic po noon, ito po yung minamahal, the dual nature of Jesus Christ, mga minamahal. Dalawang kaanyo ni Kristo. Yan. Ngayon po, ang nabanggit po doon mga kapatid, na hindi ko gusto ko lang pong lahat may kurik kaso nakalimutan ko lang. Kasi sabi ko dapat talaga, ito po minamahal kasi napakahalaga. Na kapag wala na sa Biblia, ito po dapat po kinukurik talaga. Ngayon po, siyempre po, narinig niyo po yan, mga aral na ganun. At yung nabanggit dito, last linggo po yan minamahal, nabanggit po minamahal, yung tinatawag na ang Panginoon daw po, muling magkakatawan tao. Yan. Sa Bible po kasi mga kapatid, hindi po binanggit sa Bible na ang malapit magkakatawan tao muli. Minsan ang malapit na matay, hindi na siya muling magkakatawan tao. Everybody say amen. Yan. Pangalawa, minamahal, yung pong nabanggit po na doon sa langit, pare-parehas ang mukha. Yan. Sa Bible, minamahal, wala pong nabanggit na gano'n ang Bible. Na sa langit, pare-parehas ang mukha. Kasi kung pare-parehas po minamahal ang mukha ng tao sa langit, nung panahon minamahal na ang Malapino na nagbaba sa lupa, mga kapatid. Tapos lumitaw minamahal si Elias at si Moses minamahal. Dapat sana minamahal, hindi yun makilala ang mga apostol. Kaya nung makita nila, ay nandiyan si Moses, nandiyan si Elias. Ay kung magpapares ang mukha noon, mga kapatid, ay hindi sana makilala. Kaya nga po minamahal, sa Biblia po, minamahal, ang aral po rito, mayroon nabanggit po rito, maging kahalintulad po tayo ng mga anghel. Everybody say amen. Siguro ang tinutukoy dito mga kapatid, kung ang anghel minamahal matangkad, pare-parehas din tayo matangkad. Makapag-imin ba tayo? Ay kung mga anghel gwapo, pare-parehas din dyan gwapo. Pero hindi sinabi ang Biblia na pare-parehas ang mukha. Everybody say amen. Okay, piglinaw ko lang minamahal para maalis po sa isipan po natin yung ganyang kaaral, sapagkat sabi ko minamahal, napakahalaga po ng aral. Pero minamahal, kami rin po, lahat po kami nagkakamali. Wala pong perfecto sa aming mga aral. Kaya pag kami magkamali din po, madali nyo kaming lapitan, ipaalala nyo sa amin kung kami po yung nagkamali. Pwede nyo kaming i-correct, at yan po minamahal, kung kami naman po talaga mali, tatanggapin po namin. Everybody say praise the Lord.
Yan, kasi po, minamahal, alam niyo po ang Biblia, masyado kasi ito mga minamahal na talagang napakalalim po na salita po ito ng ating pinakamamahal. Kaya po hindi po ito minamahal, prayer talagang kailangan po dito mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Preso Kristo. Yan, sa ikasasakdal ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga po yung patuloy yung pangaral, kaya mapansin niyo po pangaral pa ulit-ulit lang naman. O, kasi yan, kumbaga maging sakdal, para abutin natin minamahal yung paging sakdal na anak ng Diyos. Galatia minamahal 3:24. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 3, ang versikulo 24. Ano pat ang kautosan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Makapag-amen po ba tayo? Ayun, mga minamahal, yung kautosan na ito mga kapatid, ano pat ang kautosan ay siyang naging tagapagturo natin upang tayo hatid kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. So ito yung magtuturo. Kaya kapag ang Kristiyano minamahal, hindi nagbabatay ng Biblia, hindi mo matitiyak minamahal na mapunta kay Kristo. At lahat minamahal na pupunta sa langit, ang batayan po ay Biblia. Amen. Ganun lang, mga kapatid. Kaya pagka may sarili kang interpretasyon, mahirap yon, mga kapatid. Kaya po dito po minamahal, ano pat ang kautusan, siyang naging tagapagturo. No, kaya wag talaga magsawa. Minamahal, dapat po panabikan ng Kristiyano yung pakikinig. Dahil ito yung nagtuturo papunta po kay Kristo. Okay, kapag ang isang minamahal na Kristiyano, laging binubulay-bulay ang salita ng mahal na Pinoon, sabi nga ng mahal minamahal kay Josue, mga kapatid, kapag binulay-bulay mo niya araw at gabi, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Okay nga po, biblical. Nasabi ng Biblia minamahal, itong magtuturo sa ating papunta sa langit. O kasi sa Biblia minamahal, dito mo malaman kung anong gawin mo. Yan, sa pagtuturo, dito mo malaman kung anong gagawin mo. O kasi po, pagdating po ng araw minamahal, sa paghatol ng Diyos sa tao, yung mga ginagawa po natin dito ang magiging batayan. Everybody say amen. O yan po. Kaya lahat na ginagawa natin minamahal, iyan po ipagsusulit para natin pagdating po ng araw. O kaya po dito, minamahal sabi ng Biblia, ngayon yung pagtuturo nasa atin na. Yung ating pong pagsagawa, doon magmumula ang paghatol. Doon tayo, iyon ang maging batayan ng mahal na Pinoon. Halimbawa, mga kapatid, patungkol sa, sabi ko, kabanalan. Napakinggan mo, pero hindi mo ginagawa. O doon minamahal magsisimula yung paghatol. Pagdating ng araw, pag yan po pinagpatuloy mo, hindi mo ginagawa, yan po mga kapatid ang magiging batayan ng Diyos, yung ating mga ginagawa. Basahin natin ang Mateo minamahal, 25:31 hanggang talatang 33. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 33. Sinasabi, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo, iluluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Sa 32, at itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubuklod-buklodin niya, na gaya ng pagbubuklod-buklod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Sa 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Amen. Everybody say amen. Lahat ng tupa magsabing praise the Lord. Yun, mga minamahal. Dalawa lang, minamahal yung tao, minamahal na babahagiin po ito sa dalawang tao, sa dalawang minamahal. Ang tao, kaliwat kanan. Kumbaga sabi, inalarawan ito minamahal sa kambing at tupa. Yan. Ang kambing, sa kaliwa. Ang tupa, sa kanan. Ang ibig sabihin ng tupa, minamahal, ito po yung mga masunurin. Yan. Ang kambing naman, minamahal, ito po yung mga tao na matitigas ang ulo, yung mga namumuhay sa kasalanan. Siyempre po minamahal, kung Kristiyano ka, namuhay ka sa kasalanan, hindi po tayo exempted po rito. Everybody say amen. Ganun minamahal. Pagharap natin sa Diyos, mga kapatid, yan, babahagiin po ang dalawa. Pag sabi nga ng Biblia, ano ba yung nabanggit kanina? Pagbubukdin-bukdin. Ibig sabihin ni hiwalayin. Minamahal. Yan po sabi rito, mga kapatid, datapat po pa rito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya lahat ng mabansa. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mabansa at kanyang pagbubukdin-bukdin, na gayang pagbubukod-bukod sa mga pastor at sa mga tupa at kambing. Yung mga minamahal yun po, mga kapatid.
Kaya maliwanag minamahal na pagdating po ng araw, magkahiwalay talaga ang masama at mabuti. Everybody say amen. Yung ganun po minamahal, yung sistema po pagdating po ng araw minamahal. Ngayon po, pag nandoon na tayo sa harapan ng mahal na Pinoon, ito na po ang mangyayari mga kapatid. Roma 14, 11 hanggang talatang 12 po mga kapatid. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 14, ang versikulo ay 11 hanggang 12. Sinasabi, sapagkat nasusulat, buhay ako. Sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Sa 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Everybody say amen. Lahat nagising magsabing praise the Lord. O yun po minamahal mga kapatid. Nasa harapan tayo ng mahal na Pinoon mga kapatid, ito na po ang katotohanan. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos ng kaniyang sarili. Ganon minamahal ang magaganap, mga kapatid. Kaya nga po minamahal, sabi ko minamahal, lagi natin pinapaalala, kahit saan ka naroon, sa kadiliman, minamahal, nandun sa pinakamadilim na lugar, gumawa-gawa ng kasalanan, hayag po yung sa harapan ng mahal na Pinoon. Makikita po yun. Kasi pagdating po ng araw minamahal, sabi ng Biblia minamahal, ang bawat dila magpapahayag sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya kung sa tao minamahal, nakakapagtago ang tao, sa Diyos minamahal at ng bagay, hayag. Everybody say amen. Kaya ang minamahal, ang magiging magpapatunay po ng lahat ng bagay, mga kapatid, yan po pag nasa harapan natin ng malapit noon. Kaya habang nandito sa lupa minamahal, mayroong mga mangaral na nagtuturo. Ano ating gawin? Paano tayo mag-isakdal? Kaya ang iba minamahal, talaga sinasansala po yung mga ginagawa. Kaya kapag sabi ko minamahal, pag tinamaan po tayo, instead na magalit at magpasalamat ka. Everybody say amen. Yan ang attitude minamahal ng isang Kristiyano na talagang papunta ng langit. Na pinananabikan ng salita ng Malapinon. Ay pagka tinabahan ka, ay ginagawa ko ito. Baguhin mo pa agad. Ganun lang kasimple. Kaya ang Biblia minamahal, kaya nga po sabi ni Pedro minamahal, may dalawa akong sulat, pangalawa akong sulat. Ipinaalala ko sa inyo sa tapat na pag-iisip. Ibig sabihin, ang tao kasi nakakalimot. Minsan minamahal, ang tao minamahal, may amnesia. Yan, nakakalimot po ang tao. O kaya kailangan minamahal yung, itong mga talatang ito minamahal, ito yung mangyayari pagdating po ng araw. Sayaw at sa gusto ng tao, dito tayo dadaan. Ito yung pagdadaanan po natin. Mismo ang dila natin magpapahayag sa ating malapinon. Everybody say amen. Yon. Kaya nga po, pag nandoon tayo sa harapan ng malapinon, mga kapatid, ito na po ang mangyayari. Yan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kaliwat kanan, Mateo 25:34, talon po sa 41. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 25, versikulo 34, talon sa 41. Sa 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa 41, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inahanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Amen. Makapag-imin po ba tayo? Ang pagka pinakinggan mo lang minamahal, ito pong tinatawag na, ano ba yun, sa 41? O natin sa 41, minamahal. Basahin ko po. Yan, kung pagka ito po, pinakinggan mo lang, parang napakasimple lang, ano po. Yan, pero sabi nga po dito mga kapatid, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo ka sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sabi ko ang minamahal sa impyerno, kung okay lang sana kung pagka tinapon tayo doon, halimbawa isang makasalanan, makaputi, isang minuto lang patay na. Ang problema minamahal, ang sitwasyon po sa tinatawag na kapahamakang itong apoy na walang hanggang ito, ang tao po'y mananatiling buhay. Everybody say amen. Kaya walang kamatayan doon ng tao, mga kapatid.
Nandiyan po yan sa Apocalypse, sa Revelation 14:11. Nandiyan po yan mga kapatid. Na doon po, araw at gabi, magpakailan-kailanman. Hindi doon pinag-uusapan yung magbinata ka na, magtanda ka na, wala doon, minamahal. Ang tao pag nandoon, sabi ng Biblia, minamahal, ang usok nila sila walang kapahingaan araw at gabi. Ganun kahirap minamahal yung tinatawag na kapahamakan. Yung mga tinatawag na kambing nasa kaliwa. Ito yung mga tao minamahal na alam na ang salita ng Diyos, hindi po ginagawa. Makapag-imin po ba tayo? Kaya po minamahal, ang mga Kristiyano po masunurin, wala kang pagsisihan. Sapagkat alam mo na pag masunurin ka, ikaw din po ang manginginabang. Makapag-imin po ba tayo? O gano'n lang po mga kapatid. Kaya minamahal, iyan po yung mga paalala sa banal na kasulatan mga kapatid na alam nating may langit, alam nating may impyerno. Kaya sabi ng Biblia, binasa natin kanina, ano pat ang kautusan siyang nagtuturo upang tayo dalhin kay Kristo. Yan, may mga paraan, may mga turo minamahal na talagang kung paano ka step by step mo na dadalhin ka kay Kristo. Yan po minamahal ang ating pong pinananabikan at minamahal na pinagsisikapan na marating po natin ang langit. O, kaya po pagdating ng araw, minamahal, wala ka nang pagka dumating itong tinatawag na, halimbawa yung mga nasa kanan, sabi ng Pimog, magsiparito kayo sa akin, kayong mga pinagpala na aking manahin ninyo ang kaharian. Yan, doon natin minaman makakamtan kayong mga Kristiyano po na nagtiis, minamahal, kahit may pagsubok, kahit minamahal may karamdaman, hindi mo kini-question ang mahal na Pinoon. Kumbaga, binagyo ka, minamahal, pinupuri mo pa rin ang mahal na Pinoon, nagpapatuloy ka, abay tuwan-tuwa po dyan ang mahal na Pinoon. Everybody say amen. Ganun lang po, minamahal. Walang question. Sa paglilingkod, minamahal. Anuman ang dumating sa buhay mo, pagsupok, pagpapala, anuman ang dumating sa mundong itong mga sakuna, mga kapatid. Lagi mong isipin na pagkar sa katwiran ka ng Diyos, sabi ng Biblia, pag namatay ka, kay pakinabang. Pag nabuhay kay Kristo. O ganun lang minamahal kasimple. Hindi mo kailangan minamahal. Pag nagkwestiyon ka, baka magkamali ka pa. O, samantalang minamahal, kung ano man ang mangyari, lagi mong pinapaubayan sa Diyos sa lahat ng bagay. Sapagkat hawak na, sabi nga ng kapatid kanina minamahal na nagpatotoo, alam natin na ang may control ng bagyo, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Di ba? O mag-alala ka ngayon, yung pag-alala, minamahal hindi yan makakarugtong ng buhay. Bagkus pwede ka pang magkasakit. Kasi po, siyempre po, pagka naroon na, ma-stress ka na, mga kapatid, sa pagkabalisa mo, sabi ng Biblia, pagkabalisa mo, pwede mo bang madagdagan ng isang guhit ang buhay mo? Hindi po yung madagdagan, lalo pang mababawasan po yan, sapagkat minamahal dahil yun sa pag-aalala. Palakpakan muna natin mga kapatid ang ating mahal na Kristo. Yan, kaya po, pinag-aaralan po natin ito minamahal sapagkat napakahalaga po na maunawaan natin. Kasi alam niyo po, pagka buwan ng December, ang tao minamahal nakaprogram na ang tao. Yan, magka-outing kami, yan, pupunta kami kininong, yung ganun, may mga event kaming dadaluhan, may mga kasalan. Ganun po pagka panahon ng Pasko minamahal. Magugulat ka na lang, yung pagbubulay-bulay mo sa salita ng Malapinoon, masyado po itong nababaliwala. Yan po ang buhay ng Kapaskuhan, mga kapatid. Kaya po maging wise po ang Kristiyano, mga kapatid. Magulat ka na lang, lahat na yung isip mo pala na sa kasayahan. Minamahal, yung pagbubulay-bulay mo, nagkaroon ng kabawasan. Kaya maging wise po tayo mga kapatid. Pag buwan ng December, minamahal, marami po ang paraan ng kaaway para po minamahal, ilayo po tayo ang ating kaisipan doon sa pagbubulay-bulay ng salita ng Malapinoon. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, mga kapatid, dito sa Galatia 6:7, minamahal, Galatia 6:7. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Everybody say amen. Kaso ngayon minamahal, pag ngayon iba na ang panahon. Mga kapatid, ang bangga pwede mo nang pabungahin ng bayabas. Yung bayabas pwede mo nang pabungahin ng bangga. Pero sa paging Kristiyano minamahal, mga kapatid, biblical po yan. Yan. Hindi mo pwedeng dalhin sa langit ang makasalanan. Bagos yung mga naging banalang. Amen. Anong ninasik mo, yun ang aanihin mo.
O, ganun lang po minamahal kasimple. O kaya nga po, pag mabuti, alam mo, pag mabuti laging ginagawa mo, anihin mo yan. O, hindi man lahat na ginawa mo mabuti sa iyo yan. Hindi yan ginawa ni Pedro, hindi man pwedeng ibigay mo yung kay Juan. Ikaw ang manginabang niyan. Kaya sabi ni Biblia, kung anong inasik mo, iyan ang anihin mo. Kaya wag niya kayong pabiro. Ang inasik ng tao, siya naman ang kanyang anihin. Kaya nga po, minamahal, kaya sabi ating pinag-aralan, mayroong mga mangaral. May pastor, may propeta, evangelista, may mga preachers. Minamahal, para maging sakdal yung mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Apokalipsis, minamahal, 20, 12 hanggang talatang 15. Ang Apokalipsis ni Juan, Kabanata 20, ang bersikulo ay 12 hanggang 15. Sinasabi, "At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At siya'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy." Sa 15, At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Everybody say amen. Mga kapatid, sabi ko minamahal, napakadali lang pakinggan yun. Yung pag sinabing dagat-dagatan, yung lake of fire, mga minamahal, madali lang pakinggan po yun, napakasimple lang. Pero pagdating sa actual na panahon, na kapag nagpabaya kang Kristiyano, mga kapatid, kaya lagi natin sinasabi, ang kaligtasan po, individual. Hindi porkit mainit si tatay, magpalamig-lamig kang anak ka, dahil may mainit kang ama na may nananalangin. Hindi po yung katwiran sa Bible. Sabi ng Bible, minamahal, ang kaligtasan po, pag may kaluluwa ka, magtrabaho ka. Everybody say amen. O, ganun lang, minamahal. Kaya nga po, kung anong ginawa mo, bubuksan yung aklat sa kalangitan, iyan po ang magiging batayan. Kung anong nakasulat sa aklat, minamahal, kaya nga po may Bible. Minamahal, yung Bible nito yung magiging batayan po natin. Kasi kung ano nakasulat po rito, nandun po yung aklat po ng buhay sa kalangitan. Pagbukas doon ng pinaka-original na aklat, yung mga ginawa natin dito sa lupa, mga kapatid, pag yan po hindi po natin ginawa, minamahal, ibig sabihin po niyan, isa lang po ang katotohanan, hindi po tayo nakasulat sa aklat ng buhay sa sangkalangitan. Pag hindi ka nakasulat doon, sabi ng Biblia, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang pinakamabigat minamahal sa impyerno, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, ang impyerno po minamahal, ito po ay lugar na pinakamabaho. Ito po minamahal ang lugar na puno, apoy na hindi namamatay. Ito po minamahal ang lugar minamahal na puno ng uod. Basahin ko po minamahal, ito pong isang talata, ako po magbabasa. Marcos 49:48, mga kapatid, hanggang 49. Sabi po rito, mga kapatid, ng banal na kasulatan, purihin po ang ating malapinoon, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamagitan ng apoy. Iyon po ang impyerno. Iyon po yung mga tao minamahal na kapag nasumpungan ka na hindi ka gumawa, sabi ng Biblia, ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy. Everybody say amen. Just imagine, minamahal, yung mga anghel na nagkasala sa langit, minamahal, hanggang ngayon nakakulong sa apoy. Ito po mga kapatid, pagdating po ng final judgment, minamahal, hahanguin sila doon. Mga kapatid, ngayon, pag hinatulan po ang lahat ng tao, doon na po sa tinatawag ng lake of fire, sama-sama na po doon ang tao. Kaya mula nung mag-reveal yung mga anghel, mga kapatid, nandun sa impyerno, hahanguin, tapos itatapon muli doon sa tinatawag na lake of fire. Mga kapatid, ganun kahirap. Yung katulad ng nabanggit sa Bible na mayaman. Mula nung siya mamatay, nandun sa impyerno, hanggang sa kasalukuyan ito, mga kapatid. Ganyang kahirap ang pinagdadaanan po ng tao na matigas ang ulo, ayaw sumunod sa kalooban ng malapidon. Kaya kapag kami na mahal, mga kapatid, unawain mo ang aral pong ito, mga kapatid, kahit nandoon ka kahit mag-isa ka,
mag-iingat ka ng tipan ng Diyos. Amen. Hindi ito biro. Sabi ng Biblia, hindi napabibiro. Kung ano ang inisik ng tao, siya ang aanihin niya. Makapag-imin po ba tayo? Yan. Unang mga taga-Korinto 3:14. Malapit na po tayo. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 14. Sabi po dito, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Amen. Amen. Yan, ito po minamahal yung mga nagpapatuloy. Yan, mga Kristiyano po minamahal na natili, nagtiis, nagtiyaga. Sabi ko, kahit may pagsubok, nandyan, minamahal. Kahit minamahal, inuulan ng pagsubok, mga kapatid. Sa harapan, sa likuran, sa tagiliran, sa kaliwat kanan, may pagsubok. Nanatiling nagpupuri sa mga Pinoon. Mga kapatid, ito po ang tinatawag ng Biblia. Amen. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, tatanggapin niya ang gantimpala. Praise the Lord. Kaya nga paglilingkod minamahal, hindi po ito pang isahan na buwan lang, 2 taon, 10 taon, hanggat humihinga po tayo. Minamahal ang paglilingkod, ipagpapatuloy. Sapagkat ang pangako na Diyos, kapag minamahal, kinamatayan mo ang paglilingkod mo, katulad sa mga naunang Kristiyano, na mga kinamatayan ang paglilingkod. 100% sila po minamahal ay nasa langit na po kayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Pinoong Kristo. Yan, kaya po itong aral na minamahal, pinaalala umuli natin ito sa lahat po na mga kapatid, sapagkat sabi ko minamahal, ang Kapaskuhan po na darating, minamahal, instead na magkumahog tayo doon sa mga bagay-bagay na makamundo, minamahal, ang pagbubulay-bulay ang unahin po natin. Dahil po yan minamahal, maglalayo po yan sa atin, para po tayo minamahal malihis sa tinatawag na ang gawang pagsusumikap. At alam naman natin, minamahal, na tulad ng mga nabanggit po nating talata, mga kapatid, yan po ang magagana pagdating po ng takdang araw. Kaya po, sabi nga po kanina sa ating binasa, minamahal, binasa sa Exhortation for Giving, minamahal, kung sabi nga po doon, minamahal, mga kapatid, ang salita ng Pinoon, hindi ang babalik sa kanya walang bunga. O kaya kapag sinabi ng Diyos, minamahal, na kung anong inihasik mo, yun ang anihin mo, yan mangyari. Kung ang gawa mo, anya manatili, sabi ng Biblia, tatanggap ka ng kagantihan. Everybody say amen. Yan. Last verse, mga minamahal. Sabi po rito, mga kapatid, ako na po babasa po rito, 2 Korinto 5, talatang 10. Sabi rito, mga kapatid, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Nga, mga kapatid, kailangan tayong mahayag sa harapan ng hukuman ng Pinoon. Purihin po ang ating Pinoon. Kaya nga po, lagi natin pinapaalala, minamahal, ang Kristiyano po, huwag po tayong magtago ng kasalanan. Mga minamahal, pinakamasarap sa buhay ng Kristiyano, pag nagkamali ka, instead na itago mo, ipahayag mo. Sapagkat minamahal, pag tinago mo ang kasalanan, mga kapatid, at iyan minamahal ay nakalimutan mo na at hindi mo na pagsisihan, minamahal, ang kasalanan pa naman minamahal, pag halimbawa, katulad, halimbawa sa roles, nagkamali ka, tinago mo yan sa mahabang panahon, hindi mo nakumpis mga minamahal. Magiging yan, minamahal yan, tinatawag na, yan po yung magiging paraan-paraan tao ay matakwil. Kasi po hindi po napatawad eh. Hindi mo pwedeng pagsisihan minamahal na ang kasalanan na ikaw lang. Malapit nung patawarin mo ako, hindi ko nasabihin doon baka kasi itinago ko ito, baka hindi po ganun minamahal. Nung panahon ni Job, mga kapatid, yung tatlong kaibigan niya minamahal na nagkasala kay Job, ang minamahal, sabi ng mahal na Pinoon, naging ng tawad yung, sabi ng mahal na Pinoon, nagkasala ko, nagnigas ang galit ko sa inyo. Kailangan doon kayong pumunta kay Job. Dahil pag kayo mo lumapit sa akin, sigurado ang tatanggapin nyo, kaparusahan. Pero pag doon kayo kay Job, si Job ang lumapit sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, tatanggapin ko siya. O kaya nga po minamahal, ang kasalanan po hindi tinatago. Kapag ka nagkamali ka sa mga kapatid, lalo sa mga ginagamit sa gawain na tumatayo, mga kapatid, may tinatago, o nanligaw, ganito, hindi mo hinayag, kaya po may mga chastisement na dapat pong tanggapin, at hindi kami minamahal na lapatan ng parusa, mga kapatid, napakadelikado po yan. Kaya ang pagtatago ng kasalanan minamahal, yan po'y malaking problema po yan sa buhay po ng Kristiyano.
Everybody say amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Kaya po minamahal, ito po mga talatang ito, nawa po magbigay, ang minamahal ito po sa atin ang laging paalala para po minamahal sa maiwasan po na tayo po sa panahon man ng Kapaskuhan, minamahal, huwag natin masyadong ibuhos yung ating pong sarili sa mga bagay ng makamundo at mas higit pa minamahal natin isa-isip minamahal yung makadalo, minamahal na ang iba kasi minamahal, alam niyo po, pagka Pasko, mas inuuna po nila yung mga bagay ng makamundo. Yan, kasi po, mga minamahal, bakasyon naman, mga kapatid, yan po minamahal. Pero po ang mga wise Kristiyano, ang laging iniingatan ang tipan ng ating mahal na Pinoong Kristo. Everybody say amen. Mga minamahal, lumawit po muna tayo sa ating pinakamamahal na Pinoong Kristo. Ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalan, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi lang kung saan tungo. Hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hallelujah. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa
Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung walang Hallelujah! Paghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Bilang tao kami mahina, nagkukulang. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman. Hallelujah! Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Bulay-bulay natin minamahal ang awiting ito. Minsan, ang kaisipan natin minamahal, pabago-bago, walang direksyon, katulad ng hangin. Hallelujah! Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag puro na lagi nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanga ng liwanag, ulayaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam saan ang tungo. Kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Hindi alam kung saan ang tungo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Patuloy natin minamahal ang mga aral, nagpapaalala upang tayo po minamahal, hindi mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, minamahal ang paulit-ulit na pangaral, magbibigay sa atin ng kagalakan sa ating paglilingkod, katiyakan minamahal, na tayo po minamahal ay magmana ng buhay walang gan. Sa ating pagtitiis, pagtatyaga, kung may pagsubok man tayo na pagdaanan, minamahal. Instead na
manghinat man lupaypay, magpatuloy po tayo sapagkat walang ibang sandigan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa pagkakataon ito minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Pinoon, Jesucristo, kung ano man po minamahal ating pagkukulang sa ating mahal na Pinoon, na ito po minamahal na nagiging dahilan upang tayo po minamahal ay unti-unting mawalay sa mahal na Pinoon ang mga aral minamahal, mga pagkakataon upang tayo po minamahal, makapagbulay-bulay, mapagsisi minamahal kung ano ating mapagkukulang. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon ito minamahal, tayo po sama-samang manalangin po sa ating pinakamamahal na Pinoong Kristo, purihin po ang ating mga Pinoon, dakila at papagpala po namin Diyos sa mga banal, pinakamamahal na Pinoon sa gabing ito, mahal na Pinoon, kami muli nagpupuri. Salamat, mahal na Pinoon, sa iyong dakilang kahabagan, muli sa pagpamagitan po ng paalala mo sa amin, sa pamagitan ng banal mong salita, upang kami, mahal na Pinoon, huwag doon malagay sa kapamakan, bagos kami nagmana ng buhay walanggan. Patuloy kaming panghawakan, mahal na Pinoon, sa lahat ng aming minamahal kapatiran, at alam ko at batid mo, mahal na Pinoon, ang puso at isipan ng bawat isang narito, mahal na Pinoon, nagpapatuloy sa gawang paglilingkod, na bawat mahal na Pinoon, ang gabing ito, oras na sana para matulog, subalit ginagawa namin ito, Ama, apagkat ikaw ay mahal na namin. Mahal na Pinoon, nag-umapaw po ang pag-ibig namin sa iyo. Lagi mo kaming turuan kung kami mahal na Pinoon, ang lihis ng landas, mahal na Pinoon, na kami wag mawalay sa iyong daan, mahal na Pinoon. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid po sa lugar na ito, mahal na Pinoon, na patuloy po sa sumikap gawin ang kalooban mo. Sa mga mahal na Pinoon kapatid po namin na naroon po sa mga kahinaan, mahal na Pinoon, ikaw po magpalaya sa kanila, mahal na Pinoon, na magawa din po nila ang kalooban mo. Sa lahat, mahal na Pinoon, na mga kapatid po sa lugar na ito, lalo po sa amin po, mahal na Pinoon, mga kapatid na mayroon po mga dinaramdam, mahal na Pinoon, alam ko po na ikaw po ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalingan, mahal na Pinoon, may mga problema, nagbibigay sa amin ng kalutasan, lahat ng ito, Ama. Kaya naman tulungan niyo po kami, Ama, sa lahat ng mga kapatiran po, patuloy kaming kahabagan, pagpalain, lalo po, mahal na Pinoon, sa dakong ito, sa mga kapatid po namin na patuloy po, nagbubukas ang kalampalad upang, mahal na Pinoon, magkaloob sa dakong ito sa paggawa po ng chapel. Mahal na Pinoon, ikaw po, alam ko po na hindi po nalilingid siya lahat ng kanilang ginagawa, mahal na Pinoon, sa mga bibigay mo po ng mga pagkain, pinansyal, mahal na Pinoon, sa lahat ng mga tumutulong, mahal na Pinoon, sa kanilang malakas, mahal na Pinoon, ginagamit po para makipagkaisa upang magawa po ang chapel pong ito. Ama, mabanal, pagpalain mo sila, mahal na Pinoon, sa kanilang taos buong puso, mahal na Pinoon, pag-suporta, pagpalain mo sila, Ama. Kahabagan niyo po kami at pagpalain, panatiliin mo kaming matapat, panatiliin kami, mahal na Pinoon, matibay, may nakakita man sa wala, mahal na Pinoon, kami pagpalain mo po ng takot panginig sa iyo, mahal na Pinoon, upang sa pagbabalik, mahal na Pinoon, kami po magmana ng buhay walang gana. At sa unat na mahal na propeta, mahal na pastor, amin ang pong kinang katugunan ay panalangin. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Pinoon, minamahal, at sa pagkakataon ito, mga kapatid, tayo po ay dumako na po sa rin po mga minamahal at pong ipatong po muli minamahal ating mga kalawang kamay sa parte po ng sakit karamdaman. Sabihin po natin yan sa pangalan po ng mahal na Pinoong Jesucristo, mga kapatid. So purihin po ang ating mahal na Pinoong, huwag tayong mag-alinlangan na minamahal. Sabi nga ng Biblia, 100% na panampalataya, 100% po ang tanggapin natin pagpapala mula sa ating mahal na Pinoong Jesucristo. Sabay-sabay po tayo minamanalangin, kasal po natin sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Pinoong. Lahat ng uri ng sakit, kaliwang kamay po sa Martin sa karamdaman ni minamahal. Purihin po ang ating mahal na Pinoong. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos sa mabanal, pinakamamahal na Pinoong sa unat dalay ng mahal na propeta, mahal na pastor, mahal na Pinoong. Muli, mahal na Pinoong sa oras ito. Habang muli, mahal na Pinoong nakapatong mga kaliwang kamay nagsama sakit karamdaman. Sinasabi po namin, lahat ng uri ng tangkaso, ubusin po mahal na Pinoong, plima, mahal na Pinoong sa mga katulang mga anak o Diyos. Hallelujah. Mga iba't ibang uri ng cancer, arthritis, rayuma, mayuma, mahal na Pinoong. Sakit sa atay, sakit sa apto, sakit sa baga, all kind of diseases. Be healed in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pride of life. Cast out in Jesus' name. Hadlang sa mapagpapala sa iyong mga cast out. Cast out, cast out. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Cast out. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po minamahal ang ating mapagpalang Diyos sa buhay, mga kapatid. Tayo po'y dumako na po sa ating pong minamahal. Atin na po ang kinin ng ating hiling sa Diyos at tanggap natin, mga kapatid. Sabay-sabay po 3 times. Malakas sa tinig mula sa ating mga labi, minamahal. Mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. 3 times sumaminaw. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Amen. Datang kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Kristo po lang, mga kapatid. Tayo po dumako na po minamahal sa ating po mga announcement. Narito ang beloved co-preacher, Eli Belias.